Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Muli po, magandang umaga, Bicolandia. Magandang umaga po dito sa probinsya ng Camarines Sur. At magandang umaga po dito sa lungsod ng Naga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang programang Biyaya sa Pagkaaga. At sa ngalan po ng Alliance of Ministries of Metro Naga Incorporated, ako po ang inyong kapatid, kaibigan. Ako po si Luis Bolaños at sa technical, atin pong makakasama rin si Sir Stephen Fabis. Sa loob ng ilang mga minuto, tayo po ay magpasimula ng ating umaga sa pamamagitan po ng ating pag-aaral muna. Ng mga aral ng Panginoon upang ito ay maging gabay ng ating mga pagdedesisyon, maging gabay ng ating kaugnayan sa Panginoong Diyos upang ito ay maging daan, upang tayo ay mapalapit palalo sa ating manlilikha. Kaya po ngayong umaga, sige po, habang siguro kayo ay nagkakape, kayo ay nagpapasimula ng gawin ang mga nakasanayang gawin pagkagising sa umaga, ay unahin muna natin ang ating sinasabi nga po ay responsibilidad. Kung may responsibilidad tayo sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating trabaho, pero mas maganda po na unahin nating pangunahing responsibilidad ang ating mabantayan at mapangalagaan ang ating kaugnayan sa Panginoong Diyos, sapagkat siyempre kahit naman anong pagsisikap natin sa buong maghapon, kung wala naman po ang tulong ng ating Panginoong Diyos, ay mabibigo lang tayo o kaya naman mabubuhay tayo na para bagang sa sarili lang natin. Okay po, sige, tuloy-tuloy na tayo. At ngayong umaga, binabati ko ng magandang umaga ang lahat ng ating mga tagapakinig, tagapanood sa Katagalugan, sa lahat ng panig ng Pilipinas at sa labas ng Pilipinas, sapagkat tayo ay on air at pagkaminsan, sabihin natin minsan man lang na minsan nagkakadeferensya o ang ating internet o ang ating signal, napapakinggan naman ho tayo sa radyo, kaya lang pagkaminsan sa online nagkakaroon minsan man lang ng problema. Ganun pa man, ang mahalaga po ang ating morning devotion, tuwing umaga ay mapakinggan ho natin. Sige, tuloy na tayo. Simulan natin ito sa panalangin. Manalangin po tayo. Ama namin Diyos sa langit, muli po kaming nagpapasalamat sa buhay na muli po ninyong ipinagkaloob po sa amin sa araw na ito. Nagpapasalamat po kami sa pag-iingat po ninyo sa amin sa buong magdamag ng aming pagtulog. Maraming salamat po sa taglay po namin ngayong panibagong pag-asa. Salamat po sa kalakasan, sa kapayapaan, sa kagalakan. Maraming salamat po sa mga dakilang bagay na gagawin po ninyo sa buong maghapon sa mga magtitiwala sa inyo. Itong aming dalangin, habang kami nakikinig, patnubayan kami ng iyong banal na Espiritu. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo,
Amen. Magandang umaga po kay Sister Eva Agregado at kay Sir Felipe Agregado Jr. Magandang umaga po kay Ma'am Nani Nazareno Pilinya. Magandang umaga po kay Ma'am Lourdes Garrido. Magandang umaga po. Di ko pong banggitin ko na lang po ang Zarsi. Hindi ko po klarado itong nauna, Okay, Ma'am Zarsi. Okay. Magandang umaga din po kay Sister Nelda Mabait at ang buong Mabait family na masugid na tagapakinig. Okay, tuloy-tuloy na ho tayo mula rito sa Aklat ng Santiago, Kabanatang 4, ang talata po ay 15. Sa English Bible, ito po ay Book of James, chapter 4, verse 15. At dito po manggagaling ang ating pag-aaralan ngayong umaga. Babasahin ko po, ganito po ang nasusulat. Sa Old English po, King James Version, "For that ye ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or that." Sapagkat ang dapat ninyong sabihin ay, kung loobin ng Panginoon ay mga bubuhay kami at gagawin namin ito o yaon. Ngayon pong umaga, sama-sama po nating pag-aaralan ang isang bagay na unconsciously, dahil siguro sa sobrang tiwala sa sarili, may isang bagay po tayong nakakalimutan. Mayroon na po bang nagtanong sa inyo ng ganito? Ano ang mga plano mo sa buhay? Mayroon na po bang may nagtanong niyan sa atin, sa inyo? Ano ang sagot nyo? Hindi ba kadalasan may magtanong man o hindi, ang kadalasan nating respond po diyan, ang kadalasang sagot natin, sa susunod na taon, ganito ang aking gagawin. Sa susunod na mga buwan, ganito ang aking mga plano. Pupunta ako sa ganoong bansa, pupunta ako sa ganoong lugar, gagawin ko ang ganitong mga bagay sapagkat ito ay nakapaloob sa aking mga plano. 'Di ba? Kadalasan ganyan. Unconsciously, lalo na po sa ating mga mananampalatayang Kristiyano, isang bagay ho, isang confession, isang pagpapahayag na hindi na natin nababanggit o nakakalimutan natin, kaya nga, minsan, unconsciously nga. Pero pag conscious ka, ikaw ay laging may pagkaunawa na ang mga bagay na dapat nating gagawin mamaya, bukas, makalawa, sa susunod pang mga araw, ito po ay lahat ay nasa kapahintulutan ng ating Panginoong Diyos sa langit. Kaya nga pag-aaralan natin ngayong umaga, pinamagatan kung luluobin ng Panginoon. Yan po ang ating pag-aaralan ngayong umaga mula rito sa Aklat ng Santiago, Kabanatang 4, talatang 15. Ito po yung isang, ang nasa likod po kasi nito, si San Apostol Santiago ay tumutukoy po kasi sa Christian living. Actually, itong kanyang sulat, naka-address po ito sa mga mananampalatayang Kristiyano. Doon sa isang simbahan na mayroon po siyang mga natuturoang mga tao, minsan ay narinig niya marahil ang ganitong mga pananalita, isang tao sa loob ng simbahan o isang pamilya na nag-usap-usap at nababanggit po nila yung kanilang mga plano. Ito po ang nasa likod nito binanggit nila yung kanilang mga plano na ganito ang kanilang gagawin at ganitong lugar ang kanilang pupuntahan. Kaya po, ito ay inaddress ni Apostol Santiago
doon sa mga kapatid na yon, na unconsciously nakalimot sila na hindi pala sila dapat nagpaplano na labas sa kalooban ng Diyos. O kaya itong mga taong ito, larawan ng mga tao sa ating kapanahunan, na pagka minsan mayroon po tayong ugali na buong tiwala, na binabanggit natin ang ating mga gagawin mamaya sa susunod na mga araw, na unconsciously nakakalimutan mo na hindi pala natin basta dapat yun sinasabi. Ang dapat palang lumalabas sa ating bibig kung luluobin ng Panginoon. Ganon po pala dapat ang ating ikinukumpisal kapag tayo ay may mga nais gawin. At alam niyo po ba na itong bahaging ito po ay madalas na nakakalimutan ng marami. Pangalawa, ito ay dinidinay din ng marami. Para bagang sinasabi nila na bakit ko naman sasabihin na kung luluobin ng Panginoon na pwede ko namang gawin ang mga bagay sa sarili kong mga kaparaanan. Bakit ko pa sasabihin na kung luluobin ng Panginoon samantalang ako naman ang may hawak ng buhay ko. May mga taong ganyan eh. Kaya nga po, titingnan ho natin anong kasalanan ang ating nakukumit, ang ating nagagawa kapag ka hindi natin na ikukumpisal o na ikukonfess yung binibitawan nating salita, yung salitang kung luluobin ng Panginoon. Dito sa talatang ito, ano ang kasalanang maaari nating magawa kapag tayo ay buong pagmamalaki o buong pagmamayabang na sinasabi natin na gagawin natin ang mga bagay-bagay, pupunta tayo sa ganitong mga lugar na wala tayong sinasabing kung luluobin ng Panginoon. Magandang umaga po kay Sister Linda Natividad. Ayan, Pastora Linda Natividad. Okay po. So anong kasalanan ng ating nakukumit dito po sa James chapter 4 verse 15 na nakakalimutan na ito even ng mga Christian? Ano po, na basta-basta na lamang tayong nagpapahayag ng ating mga plano na hindi man lang natin sinasabing kung luluobin ng Panginoon. Halimbawa, kagabi, di ba natulog tayo? Pag sa gabi pa lang, mayroon na tayong mga pinaplanong gagawin sa kinabukasan. At ito na nga yun, bukas umaga na. Pero kagabi, sinabi mo ba minsan sa isip mo, kung luluobin ng Panginoon, bukas, kung buhay pa ako, gagawin ko ito. O kaya, pupunta ako sa mga lugar na ito. Ngayon, aralin na natin, anong kasalanan ang pwede nating magawa? Una, the sin of pride. Yun bang pagmamataas, yun bang nakasentro ka sa iyong plano without consulting what is the Lord will? Ano ang God's will? Dapat sinasabi natin, kung Lord willing, bukas, kung buhay pa ako, gagawin ko ito. Iyon ang nakakalimutan natin eh. Buong kumpiyansa nating sinasabi na bukas, magkita tayo bukas ha. Mga ganoon ba na di ba madalas nating nagagawa yan? O bukas, may meeting tayo bukas ha. Dapat ganitong oras nandoon ka na. O mga ganoon. Para bagang buong kumpiyansa mong sinasabi na bukas buhay ka pa. O di ba? O kaya yan po the sin of pride. Kaya yan ang unconsciously, hindi yan minsan napapansin ng mga tao na buong tiwalang nagsasabi ng mga bagay na gusto niyang gawin at puntahan, na wala man lamang pagsasaalang-alang kung ano ang kalooban ng Panginoon. Pangalawa, the sin of assuming. Yung nag-a-assume ka na bukas buhay ka pa, unconsciously nga eh. Yan ang madalas nating nakakalimutan.
Yun bang may mga plano ka, may mga gusto kang gawin. Tapos pagtulog mo pa lang sa gabi o hindi ka pa nakakatulog, dami nang naglalaro sa isip mo, bukas ganitong gagawin ko. Pero ang tawag po diyan, the sin of assuming. Nag-a-assume ka na bukas buhay ka pa. Na alam ba natin na buhay pa tayo? Kung aatras tayo ng pagbasa sa James chapter 4 verse 14, sinabi na ni Apostol Santiago na ang buhay natin ay parang mga mist, yung singaw, sa Tagalog. Yung singaw, ngayon nandito, maya wala na, singaw. Ganyan ang buhay ng tao. Kaya nga, ito ang siguro dalawa dito sa isang side, dalawa sa isang side ng tatalakayin ko. Anong kasalanan ang nagagawa natin kapag sinasabi natin na gagawin ko ito, pupuntahan kong ganung lugar, na wala man lamang paglapit sa Panginoon. Panginoon, kung loloobin po ninyo, kung bukas buhay pa ako, pupuntahan ko ang ganung lugar, gagawin ko ang mga plano ko. Ganun po dapat. Kaya nga lang, proud na proud tayo, may minsan may kambugan pati ang tao na ang lakas-lakas ng loob magsabi na gagawin ko ito, pupunta ko sa ganung lugar. Bakit nga? Bakit buhay pa ba tayo bukas? Salamat na lang ngayon, buhay pa tayo. Kasi kagabi, nung matulog tayo, desisyon natin yon. Pero nung magising tayo, desisyon ng Diyos yun. Kaya mahalaga na ikino-confess natin kung loloobin ng Panginoon. Yan ang madalas na ating nakakalimutan. Magandang umaga kay Sister Rina Bermos Celeste. Magandang umaga po muli kay Sister Nelda Mabait. So, yan. Mahalaga na ito ay mapaalala sa atin. Kasi, nakakakomit tayo ng the sin of pride, then the sin of assuming. Ngayon, dito tayo sa isang side. Ano naman ang ibig sabihin kapag sinabi nating kung loloobin ng Panginoon? Ano ba ang ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, mga kaibigan, mga minamahal kong mga tagapakinig, pag sinabi natin kung loloobin ng Panginoon, ang ibig sabihin niyan, sinasubmit natin ang ating kalooban sa kalooban ng Diyos. Tiyak ako sa mga madasalin na mahilig magdasal noong mga nakasulat na panalangin, lalo na yung panalangin Ama namin. Hindi ba dyan sa panalangin yan, may nakalagay dyan na sundin ang kalooban mo dito sa lupa katulad ng sa langit. Ang problema, gaano naman yung katotoo sa atin? Baka mamaya, yan ay isa na lamang memoryadong panalangin. Pero hindi natin naiintindihan kung ano talaga ang ibig sabihin yan. Yung bahagi lang dyan na nagsasabing sundin ang kalooban mo, ay yun talaga dapat ay maging buhay natin. Na sa ating mga magagandang plano, matatayog na plano, kalooban pa rin ng Diyos ang dapat na masusunod. Magandang umaga kay Ma'am Saning Napa Datuon. Mahalaga na maintindihan natin ito o kaya maipaalala sa atin. Yung sabihin mo na kung loloobin ng Panginoon, ipinapasakop natin ang ating kalooban sa kalooban ng Diyos. Natatandaan ho ninyo, kahit nga ang ating Panginoong Kristo nung manalangin siya sa Gethsemane, di ba? Nanalangin din siya na kung pwede, wag nang ipadana sa kanya yung napakahirap na pagdadaanan niya dahil sa ating mga makasalanan. Pero anong sabi niya? Hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo, Ama, ang masusunod. Yan po yung account na siya ay nasa katawang tao, na kailangan niyang pagbayaran yung ating mga kasalanan. Alam niya sa dako pa roon, grabe ang kanyang pagdadaanan. Alam niyang mamamatay siya sa krus. Anong panalangin niya? Kung pwede po, wag ko na itong pagdaanan, pero hindi ang kalooban ko, ang kalooban mo, Ama, ang masusunod. Di ba?
Kaya pagka kinukumpisal natin yung kung luluobin ng Panginoon, ang ibig sabihin niyan, ipinapasakop natin ang ating kalooban sa kalooban ng Panginoon. Bakit? Sa paniniwala na mas maganda ang plano ng Diyos kesa sa ating mga plano. Na kapag ka ang Diyos nagplano para sa atin, yun ay pawang makabubuti. Yun ay perpektong plano. Isang plano na dadalhin ka sa magandang kalagayan ng buhay. Lalo na po tayo mga tao, ang dami-dami nating mga plano. Kung ano-ano ang gusto nating gawin, di ba? Pero kung papansinin ho ninyo, nakasentro sa ating mga sarili. Yung purong tayo. Ang plano natin nakasentro sa mga makasariling mga hangarin sa buhay. Ni minsan po ba, isinama mo ba ang Diyos sa iyong plano? Yan ang mahalagang tanong para sa ating lahat. Kapag ka ikaw ba'y nagpaplano, kasama ba dyan ang Diyos? Naalala ho ninyo kung nagbabasa kayo ng banal na kasulatan, sa Lucas Kabanatang 12, may isa po diyang mayaman na basahin nyo na lang mamaya, mahaba yan eh. Lucas 12. May isa dyan mayaman na sabi niya, napakarami ko ng ani. Saan ko na ito ilalagay? Ang sabi niya, gagawa ko ng mas marami pa at malalaking kamalig. At doon ko iimbak ang aking mga ani at wala akong gagawin. Kumain, uminom, magpakasaya. O, di ba yun ang sabi niya? Basahin niyo po mamaya. Kung Biblia kayo, basahin niyo mamaya. Pero ano sabi ng Diyos? Hangal, ngayong gabi, babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang iyong mga pinagpaguran? O, di ba? Anong ibig sabihin nun? May relasyon po yun sa ating pinag-aaralan ngayon. Na iyong mayaman, hindi naman sana masama na naging mayaman siya. Ang problema, nung siya'y magplano, hindi kasama ang Diyos sa kanyang mga plano. Ganun po bagang nangyayari sa atin. Diba? Aminin natin totoo yan. Maraming tao, ang daming mga plano pero hindi kasama ang Diyos. But again, ito pong pinag-aaralan natin, naka-address ito. Isinulat ito ni Apostol Santiago para sa mga mananampalatayang Kristiyano. Na tayo palang mga mananampalatayang Kristiyano, kapag ka tayo'y nagpaplano, dapat laging kasama ang Diyos. Na kahit gustong-gusto mong gawin ang isang bagay, pero dahil nga, pag sinabi nating kung luluobin ng Panginoon, ang ibig sabihin niyan, Panginoon, mangyari ang kalooban mo, wag ang kalooban ko. Kung tutuusin, mga minamahal kong mga tagapakinig, karamihan sa mga plano ng tao, nauuwi lang sa paghihirap ng kalooban. Sa simula, mukhang maganda, di ba? Ang mga plano natin, parang iniisip natin, nakasentro sa ating sarili, makakapagpaligaya sa atin, o kaya makakapagpaligaya sa mahal natin sa buhay. Pero hindi naman laging ganyan eh. Kadalasan, marami sa ating mga plano na uuwi lang sa paghihirap ng kalooban. Kaya, napakahalaga talaga na ang ating mga plano ay ipinapailalim sa kalooban ng Diyos. Na bagaman ito ay mahirap para sa atin, pero dahil ang Diyos, soberanya, ang Diyos ay soberanong Diyos, ang kanyang soberanya ay hindi natin kayang unawain, yung mga plano niya ay laging makabubuti sa atin. Ako nga po, kung tatanungin yung istorya ng buhay ko, hindi kayo makakapaniwala. Dami kong pinagdaanan sa buhay. Pero at the end of the day, ngayon ko lang na-realize, lalong nagiging malinaw sa akin ang lahat. Kaya pala, ganito ang mga nangyari, ganyan. Kasi ito, yan. Kaya nangyayari yan sa buhay. Kaya mga minamahal kong mga tagapakinig, ngayong umaga, ano ba ang plano mo? Ano ba ang mga gusto mong gawin ngayong araw? Dapat ang sabihin mo kung luluubin ng Panginoon. Dapat ganoon. Magandang umaga kay Sir Luis Arsanosi Jr. Kaya
nawa itong ating pinag-aaralan ngayong umaga ay wag nating makomit ang dalawang nabanggit ko po. The sin of pride, yung kayabangan ng tao, kung magplano, kung magdesisyon, akala mo hawak niya na ang kanyang buhay. Pangalawa, the sin of assuming, nag-a-assume ka na mamaya buhay ka pa, bukas buhay ka pa. Bakit? Hawak mo ba ang buhay mo? Hawak ba natin ang ating buhay? O kamakailan nga lang, latest lang, di ba? Mayroong isang bus, nag-field trip kasama ng mga kinder na mga estudyante, mga bata. Sa Thailand po ito nangyari. Tapos biglang sumabog yung bus anong nangyari, di ba? Minsan may mga plano tayo, pupunta sa ganoong lugar. Hindi nga natin hawak ang ating buhay. Naalala po ninyo, minsan sinasabi ng mga magulang sa mga bata, mag-aral ka mabuti, magtapos ka, ganyan-ganyan, gawin mo ang ganyang mga plano. Tapos biglang yung estudyante, gagraduate na sana, namatay. Ano ang ibig sabihin yan sa ating lahat? Ang ibig sabihin yan, mga minamahal kong mga tagapakinig, hindi natin hawak ang ating buhay. At dahil hindi natin hawak ang ating buhay, ang ating mga plano ay ilagay natin sa kalooban ng Panginoon. So nawa, mula ngayon, ugaliin po natin na magsabing kung loloobin ng Panginoon. Okay? Anong plano mo ngayon? Sabihin mo, kung loloobin ng Panginoon, gagawin ko ito. Yan. So sana, praktisin natin yan sa ating mga buhay. Ano po? Huwag tayong magmamataas sa ating mga sarili na kung ano-ano na lang ang ating mga matatayog na plano na hindi man lang natin kinukonsulta sa Panginoon kung kalooban niya. Sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, sige po, ngayon mismo, kung may katabi kayong Biblia, basahin nyo, buksan nyo ang Kawikaan, Kabanatang 16, talatang 1. Ang sabi diyan ganito, nasa tao ang pag-iisip at pagbabalak, pero sa Diyos nang gagaling ang katuparan nito. Yan, sa pinababaw na Tagalog. Totoo naman, kasi nga tayong mga tao, kung ano-ano ang mga iniisip, tapos mga binabalak, pero ang nagpapatupad pala nito, ang Panginoon. Kaya nga, dapat sabihin natin na kung loloobin ng Panginoon. Okay? Magandang umaga kay Pastora Marilo Luces Martilino. So hanggang dito na lamang at sana'y kung hindi po ninyo ito nasimulan at kayo naman ay may data, may internet, balikan po ninyo at least makatulong ito sa ating ngayong umaga na sasabihin natin lagi kung loloobin ng Panginoon. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos sa langit, maraming salamat po sapagkat muli po kaming napaalalahanan ng iyong mga turo na pagkaminsan, Panginoon, napakarami naming plano, gustong gawin, gustong puntahan. Subalit aming nakakalimutan na ang lahat ng ito ay nasa ilalim ng iyong kalooban. Kaya salamat po sa buong maghapon, patnubayan niyo po kami, gabayan po ninyo kami sa aming mga gagawing pagpili at mga desisyon sa buhay. Pagpalaan niyo pong lahat ng nakinig at nanood sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Muli po akong inyong lingkod. Ako po si Luis Bulaños at susunod na po ang Kakampi Network News, ibabalita ni Sir John Bernas. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos.